My God, I hate drugs. Isa pa pong kaso na talakayin ko sa inyo ay ang pagpatay kay John Porras Pala. Isa po ako sa gihire ni Mayor through SPO for Sunny Binaventura, yung kanyang trusted aid and driver. Gihire ako ni Sunny sa halaga po na 3 million pesos. Dahil sabi ni Sunny, galit na galit si Mayor Rudy kay John Pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Tinanggap ko po ang kontrata. Pinunta ko si SPO1 Jim Tan ng Santa Ana Police, Davao City. Dahil si Jim po ay may maraming tinatawag namin na players, meaning mga hitman or tirador. Sinabi ko kay Jim Tan, ng offer na kontrata ni SPO4 Sunny Binaventura ay 2 million. Pumayag si Jim Tan. At merong binigay na 500,000 pesos na operational fund. Sa madaling sabi po, kami ang nagplano na i-assassinate si John Porras Pala. Gumawa kami ng pag-ambos kay John Pala. 2 times. 2 times din siyang nakaligtas. Dito ginamit ni Jim Tan ang kaniyang mga players na ito po ay sina Valentin Duhilag, Roland Duhilag, Alan Duhilag, at isang alias Joy. Ito po sila ay mga river returnees from the Mandog area ng Davao City. Nakalipas po ang ilang buwan, naglaylo kami. And then sa isang sitwasyon, nagkita kami ni Mayor Rudy. May isa pong mall sa Davao City na nagkape ako. At doon po sa 3rd floor, nakita ko si Mayor Rudy na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin, sa Bisaya, unsa may nahitabo pag-ambos ninyo kay John Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. And then nakiwalay kami ng landas. For several months pa, inintroduce sa akin ni Sunny Binaventura si Jerry Trosio. Ito po ay isang dating rebel returnees na empleyado din ng City Hall. Si Jerry Trosio po ay isa sa mga part-time bodyguard ni John Pala. Gihire siya ni Sunny Binaventura para gawin naming intelligence doon sa grupo ni John Pala. Sa halaga po na 350,000 pesos. Pumayag si Jerry Trosio. At dito po, nagkaroon kami ng malinaw na idea doon sa weakest point ni John Pala. At sa madaling sabi po, isang gabi, nagbigay sa amin si Jerry ng impormasyon na si John Pala ay maglaro ng tungit sa kanyang kapitbahay. At dito kasama si Jerry. Ang gagawin lang niyang signal ay 2 missed calls. Nangyari po ito. Tinawagan ko po si Jim Tan. Meron din kaming code na it's your time. Proceed si Jim Tan on board sa isang Toyota Tamaraw FX na 4 doors. Kasama po itong Duhilag Brothers. In short of the story, napatay si John Pala. 2 days after, binigyan kami
ni Mayor Rudy Duterte through SPO4 Sani Binaventura ng 3 million pesos. Hinati namin ni Sani Binaventura ang 1 million and then gipresent ko kay Jim Tan ang 2 million pesos. Binigay ni Jim Tan sa akin ang 1 million, kay Jim Tan ang 1 million para sa kanya at sa kanyang players. At for several months, kung hindi ako nagkamali, tinawag ako ni Sani Binaventura through cellphone, nag-advise sa akin na mag-proceed sa bahay ng girlfriend ni Mayor Rudy Duterte sa Ecolan. Kasi doon, pagbigay pa si Mayor Rudy ng bonus sa amin. Ang sabi ko kay Sani, pagsama ba kami? Sabi niya, tapos na ako. Kunin mo ang 1 million mo doon. Pumunta ako mag-isa, pumasok ako sa bahay, at doon, sinabi ni Mayor Rudy sa akin, ang 1 million. Sabi niya, 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then, umalis ako. Ito po ang buong katotohanan sa Pala murder case. Consider na po ito ngayon as solved. Isa ako sa nagpatay kay John Pala. Isa pa po tatalakayin ko na kaso ay ito po ang tao na pinahuli sa amin ni Mayor Rudy Duterte. Ito po ay notorious na dating sundalo ng Philippine Constabulary. Nabanggit po ito ni Edgar, ito si John Bersabal. In short po, nakuha namin ito sa Kaputian, Samal, recorded po ito ng polis ng Samal. Dahil ang pag-aresto po namin ay covered kami ng warrant of arrest. At dito po, dinala namin siya personal kay Mayor Rudy Duterte. At dito nakausap siya ni Mayor at minura ni Mayor Rudy. Ang sabi ni Mayor sa amin, in Visayan parlance, lubaan na ninyo. Meaning, patayin nyo na yan. Dito nahirapan kami kasi na-present ito sa Kaputian Police. Ang kasama ko po na nag-present sa kanya, si SPO3 Jerry Baguhin, si SPO4 Bay Pabo. At dito po, nahirapan kami. Pero ang ginawa namin, pinuntahan namin ang Chief of Police ng Sigaboy Police Station. Kasi dito po, na-issue ang warrant of arrest from the Davao Oriental Court. Dahil dito, kinausap namin ang Station Commander ng Sigaboy, na noon po ay si Inspector Romel Mitra. Dito po, binigay namin kay Inspector Mitra ang gusto ni Mayor. Pumayag po si Inspector Mitra dahil notorious nga itong taong ito, si John Bersabal. Sabi namin kay Inspector Mitra, pirmahan mo lang yung logbook namin na you received the living body of John Bersabal. Pagkatapos dito, isenaryo mo mamayang gabi na si John Bersabal ay naka-escape. Dahil sa gabi ngayon, pag-uwi namin ng Davao, along the way, itatapo namin ang katawan ni John Bersabal. Nangyari po ito. Nakita si John Bersabal, banda ng Compostela Valley, patay na. Dito po, nakasuhan po kami at ang Sigaboy Police. Tinatawag kami sa Commission on Human Rights ng Davao City. At dahil po dito, gipresent namin yung logbook na na-receive ang katawan ni John Bersabal, buhay ng Sigaboy Police. At dito hindi kami nasama sa kaso. Ang nakasuhan lang po yung isang pulis na kinausap namin na huwag siyang mag-alala kasi
si Mayor Rudy na lahat ang bahala. In fact, gipresent namin siya bago kami nagpresent sa CHR ng Davao City. Personal kay Mayor Rudy at si Inspector Mitra. At sinabi ni Mayor Rudy na huwag siyang mag-alala, siya ang bahala lahat. Pati na sa kanyang salary sa pulis na mawala kung masuspended siya. At dahil pa doon sa kaso niya sa human rights, na-suspended itong pulis na ito. Pagkaalam ko, 6 months. Pero kontento naman siya sa kanyang suspension. Ito po ang buong katotohanan. Isa pa po, dahil po sa may blind loyalty and obedience kay Mayor Rudy Duterte at sa kanyang campaign against criminality and illegal drugs, dito po nakagawa ako ng isang illegal judgment call that led to the untimely death of my 2 brothers. Sila po ay involved sa illegal drugs, gumamit ng illegal drugs at magproteksyon. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng 2 kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong 2 kapatid, pinapatay ko. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Usigin tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin. Kung dalahin natin ito sa libingan natin, papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Sana po darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal, maka-Diyos, makabayan at nakatao, na totoo po tungkulin ang kanyang sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan, to serve and protect para po sa ikabubuti ng nakararami. Hindi po to serve and collect. Godless po sa bansa natin at sa pambansang kapulisan. Salamat po. Ihi mo na ko siya.